Patuloy na dumarami ang mga Pilipinong nagugutom at malnourished. Ito ang ibinunyag ng World Food Program. Ayon sa ahensya, problema pa rin ang sanitasyon sa bansa, lalo na ang mga bahay na walang sariling palikuran. Balak naman ng Department of Health at Science and Technology na ibalik ang Nutriban sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Si Mean Corvera sa detalye. Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, lalo pang lumobo ang bilang ng mga nagugutom at malnourished sa Pilipinas. Batay sa datos ng World Food Program, mula sa 8.3% noong 2014, umakyat pa sa 13.6% ang naitalang malnourished hanggang sa huling quarter ng 2015. Katunayan, sinabi ni Martin Berti, Deputy Representative ng WFP, na sa 1,000 batang ipinanganganak sa Pilipinas, 15 rito ang namamatay bago pa man umakyat ng 5 taong gulang dahil sa matinding problema sa malnutrisyon. Umabot rin anya sa 3,327 na mga bata ang ipinanganganak na nagkaroon ng matinding sakit dahil walang sapat na pagkain habang ipinagbubuntis ng kanilang ina. Bukod sa kulang sa supply ng pagkain, ang kawalan raw ng malinis na palikuran at sanitation ang dahilan kaya maraming bata ang namamatay kada araw. We should not import, as we are doing now, foreign products. We should make our own products here in the Philippines. This is done in other countries like Haiti, Bangladesh, Pakistan. There are so many other countries in the world where they recognize the problem. They said, right, it can be chickpea based, it can be groundnut based, but we ourselves will make our own products for our own kids and will not have any reliability on any foreign producers. And I think the FNRI and the National Fisheries Council already have this in the plans, which is again very encouraging. Livelihood support. We are providing livelihood support in terms of food production. So irrigation channels, if you can get 2 crops per year instead of 1, and you rehabilitate irrigation channels, it all goes towards food production. Small farmers, absolutely key to support small farmers. Vegetable production, crop production, there are so many things that we do. But bottom line is we need to support, as was actually indicated earlier on, with the fishermen and the small farmers. This is really key. Inamin naman ng DOST na dumoble pa ang bilang ng stunted o bansot. Nakakabahala raw ang pagtaas ng datos dahil halos kapantay na ito ng bilang na naitatalang malnourished sa Africa kung saan mahirap ang produksyon ng pagkain. Sa kanilang datos, pinakamalaki sa bilang ng mga nagugutom ay naitala sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Visayas, Mimaropa, Bicol at Soc-Sargen. Nakakaalarmaan niya ang datos dahil 39.6% sa mga ito ay mga batang ipinanganak na maagang nagbuntis o nasa bracket ng teenager. This is not consistent with our rate of economic development. That means that nadedehado yung mga batang Pilipino. Hindi sila nakakasakay dun sa sasakyan ng economic development, naiiwan sila. At ang stunting ay isa sa mga indicators na nagpapakita niyan. May sapat naman raw na supply ng bigas at pagkain ng Pilipinas na tatagal sa loob ng 104 days. Pero ayon sa National Food Authority, maraming pagkain ang nasasayang na dapat ay napapakinabangan pa ng mga nasa rural areas. Sa mga pamilyang may pambilian ng bigas, 2 kutsarang kanin ang sinasayang sa bawat pagkain. Kung susumahin, katumbas na ito ng 0.2 kilogram kada araw o 330 metriko tonelada sa mahigit 100 at 3 milyong Pinoy sa buong bansa kada taon. Ang natatapong bigas, katumbas na raw ng 10 araw na consumption ng mga Pilipino. Balak naman ng Department of Health at Department of Science and Technology na ibalik ang libreng Nutriban sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Isinasapilan na lang daw ang ilang programa para dito. Ayon kay Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, may ginagawa na silang hakbang para masolusyonan ang malnutrisyon batay na rin sa utos ng Pangulo. Kabilang na rito ang pagbibigay ng libreng gatas ng kalabaw at pagkain sa may hirap na kabataan at mga barangay na mataas ang datos ng malnutrisyon. Really, we have to develop ang milk production natin. In Thailand,
kaya lang nila na-develop ang dairy, ni-require ng government na i-feed ang kanilang school children to 200 ml a day for 6 million children. Yun ang naging market ng milk, kaya nag-improve yung kanilang milk production. Ganun yung ating concept ngayon. Dapat Ma'am, din opo. tayo. In fact, we have now communities na mag-uumpisa na po ng milk feeding program using the Milk of the community. Opo, the milk of the community. Yun mismong barangay na mataas ang malnutrition yan na targetin natin. Naghain na ng panukala si Senador Sani Angara para bigyan ng healthcare package ang mga nagbubuntis na ina. Crucial ani ang unang 1,000 araw na mga ina, kaya dapat suportahan sila ng sapat na pagkain o nutrisyon. Sa ilalim ng panukala ni Angara, maglalaan ang gobyerno ng 3.5 billion pesos bilang healthcare package o tustusan ang mga bakuna, check-up, monitoring breastfeeding stations ng mga ina at human milk banks at maiwasan ang mataas ng datos ng maternal death. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25.